Harleen, ano mismo ang partikular na dahilan bakit blacklist ang Pilipinas at ano pa ang mga mahalagang punto na napag-usapan sa pagdinig? June, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Big-Zubiri, sa kanilang pulong kahapon kay Chinese Ambassador Wang Qilian ay kasama na umano ang Pilipinas sa blacklisted na mga bansa para sa Chinese tourists dahil sa panganib at banta na sumali ang mga ito sa Philippine Offshore Gaming Operator or POGO sa bansa. June, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa epekto ng POGO sa Pilipinas, sinabi ni Senator Zubiri na binigyang diin ng Chinese ambassador na ipinagbabawal at tutol ang China sa anumang uri ng sugal gaya ng POGO o online gambling. Ayon umano sa Chinese envoy, hindi na hinihikayat ang mga Chinese tourists na pumunta sa Pilipinas dahil hindi umano matitiyak ang kanilang kaligtasan na maaaring mapagkamalang POGO operator at makidnap. Ito rin anya ang dahilan kung bakit bumaba ang Chinese tourist arrival sa Pilipinas. The Pastor Wang said that the Philippines now is part of a blacklist of tourist sites because they do not know if the tourists going there will be operating or will be joining POGO operations. And they do not know if their nationals, the Chinese nationals who go to the Philippines, will be safe from illegal activities being done by the triad, by the syndicates operating POGO. June, magbibigay din anya ng listahan ng mga bansa na hiniling ng People's Republic of China na ma-blacklist. Pero sa isang panayam sa media, nilinaw ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sherwin Gatchalian na kasama rin sa naging pulong kasama si Chinese Ambassador, hindi pa anya kumpirmado ang pag-blacklist sa Pilipinas. Ang Malacanang naman, tumanggi munang magkomento. Sa totoo lang, wala pa po kaming nare-receive na advisory with respect to that blacklisting issue. So pagdating na lang po, pag nabigyan na po kami ng kaukulang advisory, we will make the proper comment. Samantala, nanawagan naman ang Association of Service Providers and POGOs o ASPAP sa mga mambabatas na ikonsidera ang mga ambag ng POGO industry sa bansa sa gitna ng mga panawagang iban na ito sa Pilipinas. Iginiit ng grupo na marami anyang kontribusyon ang industriya gaya ng mga ibinabayad na buwis sa gobyerno at kita sa upa sa mga opisina na ginagamit ng mga POGO at service providers para sa kanilang operasyon. Tinatayang nasa 61 billion pesos umano ang naging ambag ng kanilang mga miyembro sa POGO industry mula 2016 hanggang 2022. Nasa 16 na POGO at 68 service providers ang miyembro ng ASPAP. Nakakalungkot na dahil sa mga hindi magagandang pangyayari sa POGO industry ay nailalahat ang batiko sa buong POGO industry, no? Kami ay umapila, no? Sumasamo sa ating Senado na timbangin mabuti, no, yung kagandahan na tutulot din ng POGO ng mga service providers, lalo-lalo na sa ating mga kababayan, no? Ayon sa ASPAP, mahigit 23,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho at natutulungan ng POGO industry. Pero giit ni Senator Grace Poe, malaki na ang idinulot na problema ng POGO sa Pilipinas. At saka yung sinasabi na malaking unemployment mawawala, hindi natin yan minamaliit. Lahat ng trabaho importante para sa ating mga kababayan. Pero merong mga ibang industriya na pwede namang suportahan ng ating gobyerno para matumbasan kung hindi man mahigitan pa ang mawawala dahil dito sa mga ganitong uri ng negosyo. In this case, it's overwhelming that the benefits are outweighed by the negative consequences. Pero
Pero ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR nais na maibalik ang sigla ng Pogo industry bago pa tumama ang pandemya. Ngunit nakahandaan niya silang sumunod sakali mang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ihinto na ang Pogo. Sa ngayon, ayon sa PAGCOR, mayroong 34 na lisensyadong Pogo sa bansa, habang mahigit 100 naman ang accredited service providers. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, nasa 53.1 billion pesos ang ambag ng Pogo sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Nilinaw naman ng Department of Justice na kailangan ng batas at mandato ng Pangulo para ipagbawal ang Pogo sa bansa. Naglabas naman June ng pahayag ngayong hapon ang Chinese Embassy patungkol sa naging pulong kahapon kasama ang mga senador. Doon June sa inilabas sa pahayag, walang direktang sinabi yung Chinese Embassy na o pagkumpirma na blacklisted na nga ang Pilipinas para sa mga Chinese tourist. Ayon kay Chinese Ambassador Huang Xilian, mahalaga ang turismo sa kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Sa katunayan anya, ang Chinese nationals ang pangalawa sa pinakamaraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas noong 2019 at inaasahan anya ng embahada na mas marami pang Chinese tourists ang papasok sa Pilipinas pagkatapos ng pandemya. At yan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa June. Harleen, nabanggit din ba sa pagdinig kung gaano kalaking halaga naman ang mawawala sa turismo ng Pilipinas kung sakaling ang hindi napapayagan yung mga turistang Chinese? Kasi sabi mo nga, yung 2019, di ba, malaki ang naiambag ng mga Chinese na turista sa industriya ng Pilipinas. Nasa 1.7 million yan kung di ako nagkakamaling turista ng mga Chinese, Harleen. June, pagdating doon sa estimates sa posibleng mawala sa turismo, wala tayong narinig kanina na specific na estimates sa naging pagdinig. Though may mga estimates na binigay yung ilang kawani ng gobyerno sa iba't ibang aspeto, June, gaya sa economy at doon din sa iba pang sector gaya noong sa housing, kung saan inaasahan doon na around 19 billion to 200 billion pesos yung po pwedeng mawala. So yun doon pagdating sa turismo, June, ating kukumpirmahin kung sakasakaling merong estimates kung gaano kalaki yung maaaring mawala sa Pilipinas, June. Maraming salamat, Harleen Delgado.